Guys, medyo sumusuko na yung aking power hands. Yan, medyo masakit na siya. Amazing na buhay mga kabokals. Andiyan naman tayo sa ating taniman. May bago tayong apprentice. Yan si Jan, kapalit ni... Ano pangalan ng kapatid niya, ano? Renan. Ni Renan, ayan. Si Renan kasi nakapasok na sa car wash. Kaya ayun, si Jan ang umi-extra ngayon. Katulong ni Emon. Mon, sabi mo na kay Renan? Hindi pa umuwi. Di ba alisado pa naman yon? Sa September pa naman ang uwi ni Ma'am Vilma. Medyo matagal pa naman yung ano na yan. Ayan man oh. Yung mga baging na yan, tanggalin mo rin naman ha. Yung mataba yan oh. Ayan. So, tuloy ang harvest mga kabokals. At sumisikat ang hanging araw. Ang haring araw. At nangangalahati na yung ating taniman. Pero ito ayan oh, nagsisimula na uling umusbong yung mga na-harvestan nila. Kita niyo yung bata guys. Ang galing oh. Ang taas ng siso. Siso ba yan? Duyan. Ayan. Pag yan napigtas, abot sa kambingan yan. Kaya liliks ng mga Canadian na yan eh, mga bata. Ibang klase ko magsiso yan. Talagang ano, buwis buhay. Siso. Ano, duyan. Ayan. Kuha. Naninibago pa si Jan. Virgin na virgin pa yan. Pag nagamay man naman niya, mabilis na yun. Medyo tricky kasi mga kabokals kasi hindi ko nga basta-basta pinapaputol. Pinapatira natin yung dulo. Ayan, kasi nga nagbebenta rin tayo ng cuttings. Para ito pong mga main stem na to ay patuloy na tumaas and then patuloy na gumulang. Para maputol natin, pagka sobrang taas na, mapuputol natin yan. Maibebenta naman natin as cuttings. Ayan. So kaya yan ang purpose, kaya medyo ano tricky yung pag-harvest natin. Hindi tayo banat ng banat na putol ng putol. And ito kasi pagka ayan, katulad niyan no. Usbong na kaagad oh. Umusbong na kaagad yung na-harvest nila ayan. Kasi natitira yung dulo mga kabukal. So ano lang yan, ilang araw lang yan is ano na namumutok na kaagad yung usbong niya yan oh. Yan. Ayan, may maliliit na kaagad oh. So yan po yung pagkakaiba. Kaysa puputulin mo siya, pag pinutol mo siya kasi matagal pong recovery niyan, katulad nito. Ayan oh. Example, naputol to, ayan, naputol. So ayan oh, umuusbong pa lang ng banibago. Yan po yung matagal bago mapakinabangan yan. Kasi abutin ng isang buwan yan, mahigit, bago maging ganap na sanga yan. And then from there, hintayin pa nating magsilakihan yung dahon, yung talbos, bago mo natin ma-harvest. Unlike yung sa ganito kasi, ayan, tuloy-tuloy lang halos ang paglaki niyan. Yun nga lang, pataas ng pataas. Yan, katulad nito. Pataas ng pataas yan. Pero sabi ko nga, pagka sobrang taas na, yun yung time na pwede na siyang harvestin as cuttings. So, dual purpose po yung ating paggamit ng Madre de Agua. Pakain sa ating mga alaga and pambentang cuttings. Ayan. Kaya may sistema po ang ating pag-harvest. Ayan. Iwanan ko na sila dito. Tayo. Maganda rin yung ganitong na-harvestan na. Yan, katulad niya may bagyong dumaan. Kasi kung ano pa yan, makapal pa ang dahon yan, magbabagsakan niya mga kabokals.
magbabagsakan yan pagka sobrang bigat kasi. Since na-harvestan natin, ayan, kahit may dumaang bagyo, walang tigil ang ulan, hindi sila nagbagsakan, tuwid pa rin, nakatayo pa rin kasi walang bigat. Ayan. Ito hilahin mo to, mga baging na yan para ayan, matanggal. Baka sumama yung puno eh. Ha? Hindi, alalain mo lang. Ayan. Wala na yata dyan eh. Doon ka na. Doon. Yan, pwede ka na dyan sa likod. Ay, makapal na yan. Ayan. Ayan pala oh. Yung nasa taas na yan. Ayan, pwede yan. Yan. Ayan. Yung gilid ang kukunin mo. Tira mo yung main stem. Ayan. Pudpurin mo lahat bago mo iwanan para pantay-pantay. Ayan. Iwanan natin sila mga kabokals at magpapakain naman tayo ng ating mga alaga. Ayan. So ito yung ating mga taniman. Pagdating dito sa labas ay medyo malago na uli. Ayan, malalago na uli. Ayan. So sakto lang to pagkatapos nila doon. Ito sinasabi ko, gawa ng mabigat yung dahon mga kabokals. Yung walang tigil na ulan ibinagsak niya yung puno. So ganun po ang mangyayari pagka sobrang bigat din ng ng mga dahon and then walang tigil ang ulan, babagsak yung puno talaga. Kaya maganda rin yung na-harvest regular para hindi po bumabagsak yung puno. Umano na yung natin nabuhay na uli yung mulberry natin Kaya may mga baging tatanggalin ko mamaya. Ayan mulberry yan mga kabokals. Namatay na to na may nabuhay na isa. Ayan. So yan na magpapatuloy naman ngayon yung isa na yan. Hindi ko maparami to. Pero madali lang yan para Madre de Agua lang din yan. Tinutusok lang din yung cuttings para makapagpatubo tayo. Pero hindi ko pa maparami sa ngayon kasi nga sa Madre de Agua ako nakatuon ngayon Yan po. So yan, magpapakain muna ako. Ngayon po ay May 28. Makulimlim pa rin ang araw, ang panahon. Pero sumisilip-silip si haring araw and then magtatago uli. Ayan. Ayan mga kabokals. So nandito na tayo sa bahay. So ito nga yung mga Madre de Agua ang nakuha nila Emon saka ni John. Yan. And ito naman po yung sa mga bago sa channel ko. Ito po ang aking katuwang sa hanap buhay. Masasabi ko po katuwang sa hanap buhay dahil po ito po ang nagpapadali ng ating pag-chop ng Madre de Agua. Ayan, sa mga dati na channel ko, kung natatandaan nyo po, mano-mano po ang ating pag-chop ng Madre de Agua noon. Yeah, kung babalikan, talagang napakahirap. Ang ating power hands! Okay, so ubusin lang natin to.
Ayan. Yung pinok. Guys, medyo sumusuko na yung aking power hands. Ayan. Ang sarap lang pong balikan yung pinagsimulan natin. And then ngayon po, eto, meron na po tayong makinarya na nagagamit para mas mapadali po ang ating trabaho. So imagine po, yung pong ipinakita ko na mano-manong pagcha-chop. Ang isang sako pong chop Madre de Agua ay inaabot po ako ng halos 2 oras sa pagcha-chop lang po ng isang sakong Madre de Agua. Pero gamit po ito, ito po ay nasa kumulang kalahating oras lang po natin tatrabahuin yung punong-punong isang sakong Madre de Agua. O baka wala pa, mga 20 minutes lang po. Ganun lang po ating i-google versus noon po talaga na nauubos po ang oras natin sa pagcha-chop pa lang ng Madre de Agua. Kaya sa mga nagtatanong pala, sa mga bago sa channel ko, ito po, nabili ko po ito sa Lazada. Yan, sa Lazada. So magsa-search lang po kayo ng grass shredder machine. Ayan, grass shredder machine ha. And then lalabas po yung mga image. Yan, may mga image pong ganito na lalabas. I-click nyo lang po yun. And then from there, mamimili na kayo ng mga modelong gusto nyo. Depende po sa laki. Iba-iba po ang presyo. Ito po nabili ko 6,920. Yan, 6,920 po. Iba-iba po yan ha. Pagka kayo po pupunta sa online, iba-iba po ang presyo niyan. Ayan, yung link po, pasensya na hindi ko na natatandaan yung link kasi napakatagal na po. Pero yun, pumunta lang po kayo sa Lazada or Shopee and then search nyo po yung grass shredder machine and lalabas po yung image. Ayan, so ngayon po ipapakita ko sa inyo yung ating paggamit ng ating motorized chopper. Ayan mga kabuko, subukan natin. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Let's start.
Pwede ko sa pinapakala ko rin yung paano malaglag yung ating So ito mga kabokals, pakita ko lang sa inyo. Yung kasama po ng ating pinachop ngayon. Yan, kung gaano po kaganda talaga na meron kang motorized chopper. Ayan, ito. Yan, papakita ko lang sa inyo mga kabokals. So, kung makikita nyo po, ayan, may mga kasama pong sanga yan na matitigas. Ayan na siya mga kabokals. Ito yung may kasamang sanga. Ayan. Yung may mga kasamang sanga. Ayan na siya. Diba? So, napakaganda talaga na meron tayong chopper. Kasi pati yung mga sanga-sanga na yan, ay nadudurog natin. Kaya mga kabokals, so ito na. Ito na po lahat yung isang sako lang to mga kabokals. Isang sako lang po dun sa na-harvest nila Emon. Ito po ay 15 kilos na Madre de Agua at chop. So ito po siya lahat. Yan. Pakita ko lang yung loob para makita niyo yung loob mga kabokals. Ito ay meron pa sa loob. Simutik pa natin yan. Oh. Yan. Ito. Mga dumidikit sa gilid. Yan. So yun ay kinukuha pa rin natin yan. So ito po yung kanyang LEC. Ayan. Yun yung kanyang LEC. Aray ko. Ayan. Ito ay kailangan ng hasa na to. Bungi-bungi na to mga kabokals. 3 taon na ba naman? 3 or 4 years na yata. Oo, ganyan. Kailangan natin pahasa ito. Kung mahasa ito, mas magiging pino yung chop niya. Ayan. Marami pa rito nakadikit na pino. So ito lagi natin tinatanggal to. Pagkatapos natin mag-chop, automatic tanggal ka agad yan. Kailangan matanggal yan para hindi na siya dumikit.
Siyempre sayang, magagamit pa natin yan. Ito pa, oh, sa pintuan. Oh. Yan. Yun. So yun na, mga kabokals. So ito na po yung ating na chop na isang sakong Madre de Agua, 15 kilos. Ito natin. Ito nakaklam lang yan, no? Yung mga clam lang yan. Itong chopper na to, mga kabokals, ano, madali lang yung gamitin. Napakadaling gamitin. Ayan. Ayan, mga kabokals. So ito, tapos na tayo. Nakaisang sako na nga tayo ng chop Madre de Agua. Ayan. So ito po yung ipapakain natin ngayong hapon and then bukas sa umaga. So again, yung isang sako po is pag isang araw lang nila, umaga sa kahapon. Kaya lang since hapon na ngayon, itong chinap natin is para kayong hapon and para po sa umaga. And then ito, meron pa po tayong yung mga ipapapong na chop nila. Ito, nakalagay lang dito. Hindi ko muna na-chop, yan po technique ko para hindi siya masyadong mag-init. Kasi nag-iinit po ito, mga kabokals, pagka masyado siyang matagal. Eh hindi naman na tayo nagpe-ferment eh. Fresh na po natin ibinibigay. So para hindi siya masyadong mag-init, hindi mo natin siya na-chop. Pinapabayaan muna natin sa sako. And then, saka natin siya i-chop pagka gagamitin na natin. So, yun po aking technique para po hindi mag-init yung chop Madre de Agua sa loob ng sako. Ayan. So, yun, maraming salamat po. Bago tayo magtapos, shoutout po kay Von Saint Mix TV. Yan, Von Saint Mix. Von Saint Mix. Shoutout. Siyempre sa lahat po ng mga solid kabokal, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga silent viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. And siyempre po sa ating kaibigan po na si Sir Boyat, shoutout po. Ayan, so maraming salamat. Shoutout nga rin po pala kay Sir Joseph Tapang from Japan. Ayan. So yung kanyang gunting po na niregalo sa akin ay hanggang ngayon nagagamit ko pa rin. Ayan, thank you sir. Sir Joseph Tapang from Japan. Ayan. So ito guys, sana po yung magsilbing inspirasyon doon po sa mga nag-uumpisa. Pinakita ko naman po sa inyo na before ay talagang nagtsatsaga po tayo na magmano-mano. Mag-isa po ako nag-harvest. Mag-isa po ako nagtataga-taga. Mano-mano chop. So ngayon po ay unti-unti na po tayong nakakaluwang. So nakakapagbayad na po tayo ng tao na mag-harvest po para sa atin. And then meron na po tayong nagagamit na motorized chopper na nakapagpapadali po ng ating trabaho. Ayan. So tiyaga lang talaga guys. Tiyaga lang mga kabokals. Ayan, maraming salamat. Muli, ito ang inyong kabokals farmer. Nagsasabi, sabay-sabay tayo mangarap. Magsikap, patigil sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!